O ito na mga kababayan, aba, dumipinsa. Todo dipinsa na naman itong tagapagsinungaling ni Pangulong Marcos Jr. na si Atty. Claire Castro dahil nga ibinunyag na ni Senadora Amy Marcos ang katotohanan mga kababayan na bangag nga yung kaniyang kapatid. Totoo nga mga kababayan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot itong si Pangulong Marcos Jr. Pero bago tayo patuloy, ako muna ibabati ng magandang gabi sa kayong mga subscribers, sa kayong mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ayon kay Atty. Claire Castro, ang tagapagsinungaling ni Pangulong Marcos Jr., yung ginawa daw ni Senadora Amy Marcos, paninira lang daw yun. Aba, kapatid yan, Atty. Claire Castro. Kaya mo bang sirain kahit walang katotohanan yung sarili mong kapatid? Kaya mo bang ipahiya sa buong mundo yung kanyang kapatid mga kababayan? Yung kapatid mo na Pangulo ng ating bansa, kaya mo ba yan? Kung walang katotohanan yan, ang gusto lang ni Senadora Amy Marcos ay mailigtas yung ating bansa sa kapahamakan. At yan ay hindi nauunawaan nitong si Atty. Claire Castro. Kung naunawaan man, ay nagbingi-bingihan lang, nagbulag-bulagan lang itong si Atty. Claire Castro dahil takot na mawalan ng posisyon sa ating pamahalaan. Sino ba ang mas nakakilala? Mas kilala mo ba, Atty. Claire Castro, si Pangulong Marcos Jr. kaysa kanyang kapatid? Yung kanyang nakakatandang kapatid na nag-alaga noong lumayas o pinalayas ito ng ating bansa. Aba, Atty. Claire Castro, grabe ka talaga, hindi ka nauubusan ng kasinungalingan. O ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. So, ano ang dahilan ng desperadong galawan Aba, desperado daw ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? At pati kay First Lady. Kundi makapanira lamang. Aba, makapanira daw. Kapatid yan, Atty. Claire Castro. Hindi ka ba nag-isip na kaya ba ng isang kapatid na sirain ang kanyang kapatid kung wala namang katotohanan? Aba, abogada ka, dapat mag-isip ka, attorney. Walang basihan. Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang kinumpirma Sige. ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Kasi nga, ayon sa salaysay ni Senadora Amy Marcos, akala niya magbago na. At gusto nang magbago ni Pangulong Marcos Jr. Pero mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin daw pala ang paggamit ng droga. Nangako daw. Di ba mga kababayan, pag kapatid mo, pag halimbawa, mangako na, ganito, magbabago na ako, pagbibigyan mo talaga yan. Hindi mo gustong ipahiya yan. Kasi kapatid mo nga yan. Pero nga ngayon, talagang nakikita ni Senadora Amy Marcos na talagang lalong nalulong sa pinagbabawal na gamot at nalagay na sa alanganin yung ating bansa. Kaya pinili ni Senadora Amy Marcos na ibunyag yung lahat. Intindihin mo yan, Atty. Claire Castro. Magkano ba talaga ang dahilan sa iyo dyan? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Ibig sabihin mga kababayan, yung mga kaalyado ang mas inisip ni Senadora Amy Marcos kaysa kanyang kapatid. Isang katangahan naman talaga yan. Yung pinag-iisip mo, yung mga sinasabi mo, Atty. Claire Castro, isang katangahan yan, isang kabubuan yan. Hayop. Mayroon bang kapatid na pwede mong unahin yung kapakanan
ng ibang tao kaysa kapatid mo. Isang katarantaduhan naman yan. Senado. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanomalyang flood control projects na to? Ano? Si Pangulong Marcos yung nag-umpisa. Paulit-ulit na lang natin sinasabi yan mga kababayan. Hindi si Pangulong Marcos ang nakatuklas sa maanomalyang flood control scandal na yan. Kung hindi, ang baha at ang taong bayan. Nagipit na si Pangulong Marcos, alam niya na, nalalaman na ng buong Pilipinas, ng taong bayan, kaya inunahan niya na. Kung baga sa mga kababayan, katulad nung parang mayroon tayong mga pagtitipon-tipon. Tapos ikaw yung umutok. Ngayon, para hindi ka pagbintangan, magtatanong ka ngayon, sino yung umutok? Pero ikaw yung umutot. Para hindi mabaling yung tingin sa'yo ng mga kasamahan mo, unahan mo na sila. Ganun, Atty. Claire Castro, gamitin mo naman minsan yung pagkaabogada mo. Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat Karaan na naman. nung nakaraan. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana. Yan ang malaking kasinungalingan. Wala pa tayong narinig kay Pangulong Marcos o dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na gumagamit ng marijuana. Fentanyl. Dahil nga may sakit at may resita mula sa doktor yun. Huwag ka namang gumawa ng kwento, Atty. Claire Castro. Wala bang nagtangka, nakasuhan itong si Atty. Claire Castro? Yung mga matataas ang posisyon dyan, yung nasa mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte, dapat kasuhan nyo ito. Lagi na lang ito nagbibintang bawat may issue sa administrasyong ito. Ipinupukol, ibinibintang kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Wala bang dito? Magkakaso nitong hinayupak na ito, dapat makasuhan ito eh. Fentanyl. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte. Laki kasi yan. Wala siyang pagtutol. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Gustong luminis. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan, fake news. So, Senator Amy, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po. Kaya nga, isinawalat na, ibinunyag na ni Senador Amy Marcos na adik yung kanyang kapatid. Dahil gusto niyang tulungan yung ating bayan para hindi lalong malugmok. Hindi mapunta. Hindi kainin ng kumunoy itong ating bansa, mga kababayan. At yung sinasabi mo na puro fake news, hindi ka ba kinikilabutan yan, Atty. Claire Castro? Ikaw lagi ang nang babato ng fake news. Ikaw lagi ang gumagawa ng kwentong kadumihan, katang isip, lahat ng halos ng sinasabi mo. Sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid, tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para trabaho ba? Iba na nga yung ginagawa, mga kababayan, kaysa sinasabi nitong si Pangulong Marcos. Yung sinabi nga ni Senador Amy Marcos na iba na talaga magsalita, iba na yung kilos. Siguro nga, mga kababayan, isa itong si Atty. Claire Castro sa nakikinabang ngayon. Nakikinabang dahil sa pagkalugmok
o dahil sa pagkalulong sa pinagbabawal na gamot nitong si Pangulong Marcos Jr., isa ito sa mga nakinabang. Hindi kaya ito kasabot sa mga maanumalyang flood control, mga kababayan? Wala kayang kickback na nagpunta sa iyo, attorney? Baka mamaya may mga ano ka rin yan, ha? May mga payong ka na rin, ha? Ayos-ayusin mo, attorney. Baka biglang lumabas yung umaalingasaw yung bahaw mo, ha? Sana? Sa wata lahat itong korupsyon na to. Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Mga... Ano yan? Napanood? Siyempre. Ito po, papakita ko po sa inyo. I-share ko po at isahin natin kung gaano siya kadesperada. Sige nga. Patid ko na nagdadrag siya. Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. Kailan? Kailan yun? So muli mga ka-clear, alam nyo yan. So alam natin to. Nakita natin. Kailan nagpa-drug test si Pangulong Marcos? Wala pang eleksyon yun, mga kababayan, 2021. At pwedeng, ang pagkakaalam natin, ang pinatis yata, no? Kaya nga nagtaka rin si Senador Bato de la Rosa, bakit? Parang pag hindi tayo nagkakamali, mga kababayan, parang yung drug test na ginawa ay parang sasyabu lang. Parang walang cocaine yata. Parang ganun, mga kababayan, at lumabas nga na negative. Pero sabi ng ating mga kababayan, pwedeng magbayad. Totoo din naman talaga yan. Dahil marami kang pera. Pwede mong bayaran. Yung may mga kaibigan nga ako noon. Nakapunta ng abroad, mga kababayan, pero talagang certified na addict yun. Paglabas sa medical, sa drug test, mga kababayan, ay negative. Paano pa kaya? Itong si Pangulong Marcos Jr., bakit hindi niya tinanggap yung hamon sa kanya na magpa-hair follicle test? Magpa-drug test ngayon. Ngayon na. Pero takot. Ano bang sagot ninyo? Pag may mananawagan na sana magpa-hair follicle test, itong si Pangulong Marcos, ano sagot nyo? Sino ba kayo? Sino ka ba? Bakit ka nananawagan kay Pangulong Marcos ng ganito? Nang ganon? Oh. Di ba, Atty. Claire? Madali lang sana masagot yan. Kung magpa-hair follicle test, ito si Pangulong Marcos, tapos ang issue. Kaso nga lang, mga kababayan, mukhang nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-stem cell yata, para magpalit ng bagong dugo, para pag magpa-drug test, malinis. Ganun talaga. Pero iwan ko lang sa buhok, mga kababayan, kung kaya ba nilang gawa ng paraan yan. Sana yun. Medical certificate. Hospital na nagpatunay na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. Muli, alam na natin kung saan gumagawi ang isang senator Amy Marcos. Umpisa pa lang, mga ka-clear. Umpisa pa lang nung January 2024. Yung first maisog rally, kasama niya ang Vice Presidente. Kung paano pastusin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin, tumawa pa siya. Hindi siya tumutol. Baka yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na may bangag tayo na Pangulo o napangiti si Senadora Amy Marcos dahil nga alam ni Senadora Amy Marcos. Narinig mo ba yung sinabi ni Senadora Amy Marcos? Halos manikluhod siya kay Pangulong Duterte dati. Kasi nga nandoon lumabas sa listahan itong si Pangulong Marcos Jr. na isa sa mga celebrity na gumagamit ng droga. Ayaw ni Senadora Amy Marcos na mabunyag. Ayaw ni Senadora Amy Marcos na mailabas o maisama sa mga inilabas na pangalan ng mga celebrity na gumagamit ng droga. Nakiusap na halos manikluhod. Kaya siguro natawa si Senadora Amy Marcos dahil totoo at
alam ni Senadora Amy Marcos yung katotohanan. Ikaw kasi, kapatid ka ba? Kapatid ka ba ni Pangulong Marcos? Kapatid ka ba? Magkasama ba kayo araw-araw? Sumasama ka ba? Habang kumakain kayo? Ilang taon ba kayo na nandyan ngayon sa iyong posisyon? Di ba dati binabatikos mo si Marcos? Pero bakit ngayon? Parang talagang mahal na mahal mo na ngayon itong si Pangulong Marcos. Magkano ba ang dahilan? Attorney Claire Castro. Yun siguro ang dahilan na tumawa si Senadora Amy Marcos dahil alam niya sa kanyang sarili na totoo. At pinagbigyan siya noon. Marunong tumingin ng utang na loob. Tumanaw pala, mga kababayan. Marunong tumanaw ng utang na loob itong si Senadora Amy Marcos sa mga Duterte, mga kababayan. Hindi katulad. Sabagay, alam nyo na. Wala siyang naramdaman na hinanakit para sa kapatid niya. Na yung integridad Bakit at maghinanakit? pagkatao Totoo naman. ay niyuyurakan. Harap-harapan. Ito na lang mga kakri. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Anong klaseng kapatid? Sa tingin mo, may malasakit. Kasi nga, ayon kay Senadora Amy Marcos, ayaw naman niya na mas lalong malulung at mapahamak at mawala yung kanyang kapatid. Mga kababayan, marami nag-overdose. Katulad na lang kay Paulo Tantoco dahil sa paggamit ng droga. Masubrahan, mga kababayan. Dahil, ayon nga kay Senadora Amy Marcos, kayang-kaya lang gumamit ng umaga, tanghali, hapon, gabi. Ganun daw kalulong. Ngayon, itong si Pangulong Marcos. Ibig sabihin na Attorney Claire Castro, para malaman mo, may kapatid ka ba? May malasakit itong si Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid. Kahit mawala sa kanila yung posisyon, ayun naman kay Senadora Amy Marcos, pwede silang umuwi sa kanila at iwanan yung kanilang mga posisyon ngayon. Basta mailigtas lang sa kapahamakan, sa pagkalulong sa droga yung kanyang kapatid. At yung sinasabi mong anong klaseng baga Pilipino, yan ang taong may malasakit sa ating bansa. Hindi katulad mo na kahit mali, pilit mong ginagawang tama at pilit mong niluloko ang taong bayan para paniniwalain sa lahat ng mga kasinungalingan nyo. Sige. Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to. Hindi na kailangan mag-imbestiga. Alam na namin. Alam na ng mga Pilipino kung sino ba talaga ang totoong kurakot. Andyan si Romualdez. Andyan si Marcos Jr. Yan dapat ang tutumbukin. Gumawa pa sila ng ICI para mailigtas yung kanilang mga sarili. Tanggalin ninyo yung ICI ng mga inayupak na yan. Kasi alam namin na mag-imbestiga man yung mga ICI na yan, yung ICI na yan, hindi nila papangalanan kahit alam nila na itong si Pangulong Marcos, itong si Romualdez ay sila yung mga mastermind. Hindi talaga nila pangangalanganan, ang tawag nito, pangalanan yan. Dahil sila mismo ang bumuo. Sila mismo, itong si Marcos at si Romualdez, ang nagbayad ng mga nasa ICI ngayon. Huwag na kami lukuhin, Attorney Claire Castro. Huwag mo kaming gawing porkit abogada ka. Gusto nyo lang kaming paglulukuhin. Hindi rin siguro ganun kami katanga. Hindi na ganun kabubo ang mga Pilipino, Attorney Claire Castro. Yun ang dito lang muna, At bago tayo magtatapos, i-shout out ko lang si Ma'am Joyce ng Japan, si Ma'am Mibilin Balikaw, si Ma'am Edisa Borby, Ma'am Florencia Leonor, Emilda Pasqua, si Ma'am Michelle Bolima. At hindi na po kung nalabas ba yung internet natin dito.
Si, ay nako, hindi lumalabas. Nasa baba kasi ako. Hindi umaabot yung internet dito, ano? Wala. Ito. Si, lumabas ka. Abracadabra. Wala talaga. Mama, si Carla, no? Shout out rin kay Carla. Sa lahat na lang, ano? Siguro sa shout out rin kay Rose Mendoza. Shout out na rin, oh. Ayan, sabi ni Rose Mendoza, bakit galit na galit ka kay, sa mga Duterte? Attorney Claire Castro, mahiya ka naman. Ito lang yung masasabi ko sa'yo, kapal ang mukha mo. Shout out na rin kay Nixie, Nixie is SLT. Aron di dapat talaga kulong na ni Marcos ang kanyang sarili. Tama, totoo talaga yan. Lalo na ngayon na sinabi na talagang adik itong si Pangulong Marcos. Pio Lian, shout out na rin, pinasama pala nila ang pagbiro ni RRD noon na sinasabing nagnakaw. Biro lang naman yun. Gumawa lang talaga sila ng, para bang akala mong mga ito mga akala mo lahat na lang ng mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte ay totoo. Para bang mga sinto-sinto itong mga abnormal ba itong mga hayop na ito. Rodolfo Apo Garcia, shout out na rin, ayan mo, babanata natin yung si Epifanio Labrador sa susunod ng mga araw. Mibilin Balikaw, shout out sa iyo, Mang Virgil Religious ng Puglamlacan, Lida Avila, at kay Roberto Kalam. Yun ang hanggang dito lang muna ito. Once again, this is Aaron TV mo. May lakad pa tayo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.